Mas Eve, edition ng Badong Aratelis Vlogs. Yan. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Itong malamang sa malamang na kung masusunod po yung survey at hindi po tayo kikilos ng mga Duterte supporter para pigilan yung trend ng survey na nagsasabi na papasok itong dalawang tulpong tumatakbo, ay yari tayo dyan. Ibig sabihin, no, magiging tatlo pa po ang tulpo sa Senado. Alam naman po natin, ito pong mga tulpo na to malakas ding makaurot na kaya nananalo dahil gusto ng mga mamamayan yung matatapang na liderato lalo na ngayon, no? Kitang-kita po natin, teka, kitang-kita pala yung aking ano rin, yung kitang-kita po natin yung kawalan ng direksyon at kabanbanan ng ating pamahalaan. Gustong-gusto natin ng matapang na mga leader. Pero sa kasawiang palad, iba po yung tapang ng mga Duterte at tapang-tapangan. Tama naman pong matatapang. Wala pong kasinungalingan po kung sasabihin nyo na ang mga tulfo ay mga duwag. No? Hindi po. Kaya lang, ano po yung tapang kumpara sa mga Duterte? Di po ba? Kasi marami pong uri ng tapang eh. Ayan po. Yung mga tulpo po, nakikita natin na ang tatapang po niya sa maliliit, matatapang sa mga maliliit na pulis, sa mga maliliit na mga kahit po yung mga tao ng gobyerno, diyan matatapang yan eh. Pero pagdating sa totoong may kapangyarihan, wala pa po tayong naririnig. Mamaya tatalakayin natin yan. No? Ito po, binibida po ni Marbil ng kapulisan. Ito pong PNP's Bloodless Anti-Drug Campaign ay gusto nilang palabasin na nagwawagi. Pero magpapasya po niyan yung taong bayan kasi tayo po yung saksi nung nakaraang drug war ni Pangulong Duterte na tagumpay. No? So, magtatanong lang po tayo rito sa bakit nila nasabing tagumpay. Pupunahin po natin sa dami po ng ayuda ay bakit po itong DSW chief ay nananawagan ng donasyon dito po sa Walang Gutom Kitchen. Alam niyo po, napakahirap po niyan, no? Magkakaroon kayo ng programa, walang gutom, no? Ang intensyon sa kahit hindi ko po nababasa yung intensyon, ibig sabihin niya pakakainin po yung mga nagugutom. Tapos wala po kayong ilalaan na pondo o kapos ang inyong pondo, pag-amin po yan na marami po nagugutom sa Pilipinas. Tapos manghingi lang kayo ng donasyon. Aba, si Pangulong Duterte po, nagsabi po nito, no? Ang dami pala natin pag-uusapan. Bahala na po kung ano po yung marating, no? Basta ang unahin po natin tong tulpo tsaka yung kahulugan po ng mga survey, no? Kasi sa totoo lang po, sino ba yung sinusukat pagdating po dito sa approval and approval at tsaka trust rating? Yan. At paano naman sinusukat o saan naman concern si BP Sara? Yan po mapag-usapan natin. Pati po yung sinabi ni Tatay Digong na pera nyo naman yan. Yan yung mga pinamimigay na ayuda. No? Hindi po pera yan ng mga politiko. Kaya tanggapin nyo lang. Pero wag nyo nang iboto yung mga namimigay lang ng ayuda kasi mapapahamak po ang bayan natin yan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Merry Christmas po muna sa inyong lahat. Live po tayo, pero ibabalik na po natin yung dati natin na wala na pong intay-intayan, no? Pagka
pagka-live, salang na agad. Wala nang intro-intro, banat agad. Ayan. Okay, nakakatuwa po. Ito si, may tatlo po ritong picture. Yung mga kinamumuhian po natin dyan sa Quadcom at saka dito po sa iba pang komite na ang tanging purpose ay wasakin yung mga Duterte. Nangungulelat po, no, sa kanilang mga local at congressional na pagtakbo. Eto po, mukhang may tulog po si Benny Abante. Dito po kay Joey Uy, ha? At saka si Joel Chua naman ay mukhang may tulog kay Apple Nieto. Maraming salamat po. Napakaswerte, no? Napakaswerte po kasi dagdag po sa hindi po namin kilala yung mga kalaban, ha? Nito ni Joel Chua at saka ni Benny Abante. Si Dan Fernandez naman po ay nangungulelat sa Laguna Survey, gubernatorial. Maraming salamat po sa mga taga-lugar na yan. Kung sa Kongreso po ay namamayagpag tong mga pangalan na to, Joel Chua, Benny Abante at saka Dan Fernandez, ay sa kanila palang mga lugar, sinusuka po tong mga to. Ayan po, kung ang lugar nyo mismo, eto tignan nyo na lang yung mga naninira po kay BP Sara, mismong sa mga lugar nila, hindi sila makakuha ng suporta. Gusto nyo pa pakialaman yung national? Gusto nyo pa pakialaman yung 32 million na bumoto kay BP Sara? Yan po, nataplaugan kayo. Sana meron din tayong update sa iba pa. Okay, punta po tayo rito sa PNP's Bloodless Anti-Drug Campaign. Ito raw po ay nakapagneto ng 20.7 billion worth of drugs in 2024. This accomplishment is not just a victory for the PNP but for the Filipino people who deserve safer and drug-free communities. Let this achievement inspire us to continue working together in our fight against illegal drugs. Okay, hindi ko po alam kung ano po yung sinusukat ninyo, kung yung dami bang nakukuha ng droga. Kasi hindi po yan yung sukatan nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung war on drugs nung nakaraang administrasyon, ang sinusukat po ni Tatay Digong, tsaka alam po namin lahat. Ngayon po, hindi namin alam kung bakit naging sukatan yung dami ng drogang nakukuha. Okay, eto po, no, yung mga nahuli o napatay na drug lord. Di ba? Yung mga nahuli o napatay na drug pusher. Yan po yung pinakasukatan . At saka isa pa pala, kasi double yan dalawa yung purpose . Yung mga sumuko sa tukhang at nagbagong buhay na naging dahilan po ng pagtahimik ng mga komunidad. Malinaw po no? Yung war on drugs, ang purpose po niyan, mahuli o mapatay yung mga drug lords, mahuli o mapatay yung mga drug pusher, at saka, no, yun pong pasukuin yung mga drug user at magbago, na maging dahilan po yan ng pagbabago ng lugar, pagtahimik ng isang komunidad. Yan po, madaling sukatin. Bakit po? Kayo mismo magsasabi, tumahimik ba sa lugar ninyo? Kasi, hindi ba yan yung kinakaso nyo kay Tatay Digong? Totoo ba na may mga napatay na drug lord at mga drug pusher? Hindi po ba yan yung kinakaso nyo kay Tatay Digong, yung mga pinatay na drug lord at drug pusher? Di ba? Yan yun . Tapos, ang lagi nyong kinakalimutan, yung mga kusang sumuko o kusang hindi pala kusa, yung mga kinatok at sumuko at nagbagong buhay. Wala po sa investigasyon nila yan . Di ba? Yan yung itinatago nila. Milyon po yan. Milyon. Na naging dahilan po in return, tumahimik po ang komunidad. Saksi na tayong lahat dyan sa pagtahimik ng mga komunidad. Saksi rin tayo na nagtabaan yung mga adik. Saksi din tayo na walang
Napakaswerte talaga ng administrasyon na 'to. Walang naging bagong adik sa loob ng 6 na taon. Tinitiyak ko 'yan, 95% sigurado ko na walang naging adik. Thank you very much muna. Salamat sa walang pagod na yan ang masarap, walang pagod na pagtatanggol sa mga Duterte. Konting pangkape po. Thank you very much kay Charito pala, Northrop. Alam niyo mga kapatid, eto hindi naman kami mga bayani dito, no? Kasi maraming nagsabi, bayaran naman yan si Badong, bakit mo pa sasalamatan yan? Trabaho naman yan. Totoo po yun. Pero masaya po kami na habang nagtatrabaho kami, na habang pinaglilingkod namin pinagtatanggol namin si Tatay Digong at yung mga Duterte, ay kumikita rin kami at the same time. Ayoko mag-i-hypocrite Baka sabihin nyo, ano lang to, kusan loob lang to. Araw-araw ka, kusan loob, kalokohan yan. Takot kayo sa mga tulpo? Talaga, takot kami. Nanginginig nga ako, bakit ko itatapik yan kung takot? Tanga. Alam nyo, bago kayo pumasok, alam nyo po, kita nyo, ganyan sila kaporol Kung takot kami sa tulpo, bakit pa namin itatapik yan? Ayoko pong manlinlang ng kapwa na sabihin hindi ako kumikita sa marami nagsasabing ganyan no, yung mga wala kusan loob lang kami nagtatanggol pero hindi kami kumikita. Hindi po. Kumikita po kami rito pero sa YouTube. Naintindihan nyo? Barat yung mga Duterte. Lahat po nagpapatunay. Maski sila Banat Bay. Sinasabi ni Banat Bay yan naniniwala siya na walang binibigay yung mga Duterte kasi mas matagal sila sa amin barat po. Hindi uso sa kanila. Maniwala ka sa pinaglalaban nila, thank you. No? Pero yung sabihin mo na magbabayad, yan po nililinaw ko lang Nahanap buhay po namin as vlogger, kumikita kami kay YouTube. Kumikita ng konti sa Facebook pero hindi sa YouTube talaga kami, kaya YouTuber talaga kami. Sa TikTok, walang kita. Thank you very much. Sino pa yung isa? Kaya nagpapasalamat tayo dyan sa mga nagpapakape. Thank you very much din kay Sydney. Yan. Na nagbigay din sa atin ng 2 Australian dollars. Merry Christmas din sa iyo, Sydney. Uy, si ano pala, si Charito ay nagbigay ng 2,000 yen. Charito, Northrop. Okay, balik po tayo rito, no? Malinaw po yung war on drugs ni Tatay Digong, di ba? Kung ano yung sinusukat natin. Yung kapayapaan, yung nawala po yung mga krimen, no? Ang linaw po niyan. Tapos, ang dami rin pong mga adik na nagbagong buhay. Ngayon, ang tanong natin, mula po dun sa sukatan, ano naman po sukatan? Kung bakit matatawag na tagumpay? Meron po ba kayong nahuli o sumuko na mga... Kasi bloodless yan. Malamang wala kayong napatay, di ba? Wala kayong napatay na drug lord, walang mamamatay na drug addict, drug pusher. Kala nyo naman, tuwan-tuwa kami. Ang tanong po, paano po natin susukatin naman yung tagumpay ninyo? Kasi ang sinasabi niya, nakakolekta kami ng droga. Ha? Wala kayong nahuling drug pusher, drug lord? Ilan na po drug lord na ano nyo? Ilan na po drug lord ang inyong nahuli? O sumuko? Wala. Kahit isa wala. Ay tagumpay nga kayo. Ilan po ang sumukong adik at nangakong magbabago? Wala rin. Wala rin kayong datos na mga sumukong kasi nga wala kayong proyekto dun 'Di ba? Ang gusto nyo lang po, magmalaki. Ito, may nakuha kami. Isang driver, may daladalang toniladang droga. Mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya. Toniladang droga ang dala. Talaga makakarami kayo ng droga
drogang mahuhuli. Isang tao, tone-tonelada na yung dala eh. Alam niyo yung ibig ko sabihin, no? Tapos yung krimen, nabawasan po ba? Wala ba tayong nababalitaan na 15 anyos ginahasa ngayon? Ng sangkatutak na kabataan? Wala na po bang nababalitang krimen ngayon? O bumalik na tayo yung mga krimen na nababalitaan natin ng panahon ni Pinoy? Yan po yung ibig natin sabihin. Di ba? Okay, punta na po tayo rito sa mga tulfo. Ako, nagkaroon lang ako na interest na talakayin to. Oo nga, napao nga ako eh. Sabi kasi rito, may nag-post, matapang lang sa maliliit na tao pero kilabangag, tameme, no balls. Grandstanding brothers, no to tulpos. Nakakatakot po kasi kung ang survey talaga, ang hindi tayo kikilos, no? Kung hindi po tayo kikilos para ikampanya talaga yung mga Duterte senatoriables, papasok talaga tong dalawang tulpo. Madadagdagan po. Alam ko po eh. Kasabay po ng popularidad ng mga tulpo, yung paghahanap po natin ng matatapang na mga nakasabay po yung mga tulpo sa popularidad ni Duterte. Di po ba? Nung naging popular po yung style ng leadership, no-nonsense leadership ni Tatay Digong, sinabayan po yan sa pagbo-broadcast nila itong Rapi Tulfo, nito pong mga Tulfo Brothers. Akmang-akma sila. Di ba? In fact, supporter sila ni Tatay Digong eh. Ang point ko lang mga kapatid, gaano ba katapang talaga tong mga Tulfo? Kasi nga yun yung puhunan nila kaya sila popular eh. Baka naman natatakan lang sila, natatak na sa atin na matapang, may magagawa. May nagagawa naman po. No? Nakakatulong naman. Baka sabihin yun, ako ayoko manloko eh. Nakakatulong. Yung maliliit, yung pag may nagsumbong sa kanila isang tao, isang grupo na winalangyan ng kanilang amo, nakakatulong naman. Pero maliitan lang po. Hindi po pang senatorial na tulong. Ang senador kasi batas yung ginagawa mo. Batas na makikinabang yung buong Pilipinas. Ilang taon na ba to si Rapi Tulfo na senador? Ilang taon na ba yan si Erwin Tulfo na senador? Si Erwin Tulfo, kay Richard Gomez lang eh. Supalpal eh. Yan po ang magna-number 1. Yan ang papayagan natin mag-number 1. Kay Richard Gomez, hindi na umuubra. Pinagtatawanan lang ni Richard Gomez eh. Are you dreaming? Thank you very much. Are you dreaming sa $6.99 Canadian dollars na pangkape? Ayan. Alam niyo po, eto tanong natin sa mga tulpo. Tamang matatapang sila. Putya, grabe yan. Nakakatakot nga. Murahin ka niyan at balatubain eh. Matatakot ka rin eh. Pero marami na po nakakaalam ng style nila eh. Hindi na po basta-basta uubra yung mga style na ganyan eh. Lalo na sa mga taong alam ang batas. Yung mga tatawagan nila, syempre maandap ka, mumurahin ka, papahiya ka. Ganyan yung Tulfo justice eh, instant justice. Kahit wala ng mga due process, etc. Okay. Ano yung point ko? Mananalo sila pag hindi natin napigilan tong mga to. Pero, bakit po sinasabi ko na yung tapang ng Duterte, ay iba po yung tapang ng mga Tulfo. Yung Tulfo po, pangmaliitan eh. Tapatin na natin, pangmaliitan lang kayo kumpara sa Duterte. Sino po ang mga kalaban ng Duterte? Ngayon ang apat na pinakamakapangyarihan sa Pilipinas, kalaban ng mga Duterte. Ito po yung tunay na makapangyarihan, hindi po yung supposedly may kapangyarihan, pero mga sunod-sunuran lang.
Ito po talaga yung tunay na may kapangyarihan sa Pilipinas ngayon. Hindi po yung mga ano hindi ito po, yung may mga pangalan. Si Bongbong Marcos, presidente. Si First Lady Lisa Marcos. Si ah Speaker Martin Romualdez at si Saldico. Sila po ang apat. Yung buo naman, yung tunay na may kapangyarihan pero hindi na natin maiisa-isa, yung mga oligarko. Di ba? Yan po ang tunay na may kapangyarihan dito sa Pilipinas. Yung apat, presidente, first lady, speaker, julalay ng speaker. Yan po ang tunay na may kapangyarihan. At saka mga oligarko. Tanong, meron bang binangga ang mga Tulfo brothers? Alin man dyan sa apat na tao at sa grupo ng mga oligarko? Wala. Tanong, lahat ba yan binangga ng mga Duterte? Puta, binabangga po. Binabangga, kaaway ng mga Duterte yung mga yan. Yan po. Wala na pong kapangyarihan yung mga NPA. Kayo naman romantic mo, no? Wala na po sila. Tapos na po. Tinapos na rin sila ng mga Duterte. Hindi na po sila kabilang. Lahat po yung mga yan, tao lang. Yung nagpapanggap na si Quezon Escudero, Senate President, wala pong tunay na kapangyarihan yan. Tao lang yan. Ito po yung mga tunay na may power sa Pilipinas. Yung simbahan, kita nyo ba, binanggaban yan si BBM? O hindi po bumabangga yan. Yan po ang katotohanan. Ngayon, ang tunay na may tapang talaga ay mga Duterte. Kaya nila, kaya nilang banggain ang tunay na may kapangyarihan. Kaya dito tayo sa tunay at saka may nagagawa talaga. Kasi po, alam ninyo, pag ikaw leader at meron kang sinisino, meron ka pong meron kang yung mga ito hindi pwedeng galawin, ito hindi po pwedeng banggain. Hindi ka po makakapaglingkod na maayos kasi bawat isa may mga kanya-kanyang interes eh. Kaya po naging effective na leader si Tatay Digong. Kasi no compromising siya sa mga oligarko na sa tingin natin talagang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Sa totoo lang. Kaya nariyan pa yan mga yan, yung mga nasa power pa ngayon. Sinusuportahan pa po yan ng mga oligarko. Sa tingin nyo, kung wala yung oligarko, nariyan pa yung mga yan. Tandaan nyo, ang kulang po, lahat ng tao galit na. Lahat po, marami po, majority, galit na. No? Maski nga yung mga supporter ni BBM dati, talagang hindi na po kayang ipagtanggol pa eh. Yung mga makakapal na mukha na lang na Jared, tsaka yung iba pa, si Abe, tsaka si Jared. Yan na lang talaga yung mga masugid na nagtatanggol dyan. At mga iba pang mga sunod-sunuran lang na vlogger. Kasi wala, paano mo ipagtatanggol yung nang balahura sa ating budget? Putya, tinaasan yung mga budget nila lahat. Yung buong kompleto. Alam nyo po ba, pati yung calamity fund. Yung calamity fund po natin, buti tinantanan tayo ng bagyo. Pero umaangal na si BBM na tanggal-tanggal na yung, ubos na pala yung budget ng calamity. Pati pala calamity fund, tinanggalan ng mga yan. Budol, pero sila may kapangyarihan.
Kaya bilib na bilib ako dito sa mga Duterte. Punta po tayo rito sa mga lagi nilang sinusuri ng mga survey. Alam niyo po, ang totoong sinusukat sa survey, no? Presidente pagdating po sa trust and approval rating. Yun, hindi po yan battle ng presidente versus vice president. Never po. Ang pagkakaiba lang dahil talaga sa totoo, ang pagkakaiba lang po, bakit itong pinagko-contest natin? Kasi laging iniiwan ni BP Sara si BBM pagdating po sa trust and approval rating, no? Ngayon, binugbog niyo yung mga Duterte. Ini-expect niyo ba na mataas pa rin sa BP Sara? Ang sinusukat po diyan yung gobyerno po. Pag less than 50% na po ang naniniwala sa Pangulo ng Pilipinas, imagine niyo yun. Nagsimula kayo majority. Nagsimula kayo, real talk po pinakamalalaking boto ng presidente nakuha ni Bongbong Marcos. Pinakamalaking boto sa lahat ng kategorya nakuha po ni Sara Duterte. Sa kasaysayan po yan, ito po ang pinakamalalaking boto. Sinayang ng administrasyong ito, no? Sinayang nila yung tiwala ng mamamayan. Nagsimula kayo ng majority, 2 taon at kalahati pa lang sa posisyon. Bagsak na kayo sa pagdating sa hindi niyo matotokis 'yan, no? Hindi niyo matotokis na ang baba ni BP Sara. Ang sinusukat po sa trust and approval rating, yung nagpapatakbo po ng gobyerno, hindi po nagpapatakbo ng gobyerno si Sara Duterte. Saan niyo po dapat sukatin survey si Sara Duterte? Sa presidential survey. Dahil hindi po siya nagpapatakbo. Sino po number 1 sa presidential survey? Si Sara Duterte pa rin. Bakit kaya? Hindi tumatalab yung mga paninira nyo. Pero ang sinusukat po talaga, diyan pagdating po sa rating, no? Pagdating po dito sa rating ng approval and trust rating, yung nagpapatakbo ng Pilipinas. Kung bagsak po yan sa rating, bagsak po ang patakbo niya sa Pilipinas. Ayaw na sa kanya ng mga tao. Yan po ang kahulugan. Never, no? Na yung presidente, tignan nyo po, ikumpara nyo yung presidente si Tatay Digong. Same. Tinignan ko po Alam nyo ba kung ilan si Tatay Digong ng 2018? Kasi plinas 2 years ko. 2018 po, 80% si Tatay Digong sa trust and approval rating. Kalahati ni Marcos. Kalahati lang si Marcos na naniniwala kay Tatay Digong. Kalahati lang si Marcos na nagtitiwala kay Tatay Digong. Bagsak na bagsak sa standard ni Digong. Paano hindi ka babagsak? Nanalo ka naman ang kampanya mo, unity and continuity. Anong kinontinue mo? Wala kang kinontinue. No? In fact, sinayang mo yung mga puhunan na ginawa. Alam niyo po ba yung sino po ba ang may gusto? Sino po ba may ayaw ng build? Kaya nga siya build better more. Ang paniniwala niya, kung patas pa rin yung pasok ng pera kay Tatay Digong, may pinagmulan po yan. Mas marami siyang magagawa dahil nung nagsimula si Tatay Digong, hindi pa ganyan paano ka magagawa? Yung mga ginawa mong aksyon, diyan nakabata yung build better more mo. May nag-invest po ba sa atin pa? Wala na mag-invest sa atin. Lagi nilang binabalik. Pag may problema, si Digong naman, no? May flood control din si Digong. Kaya nga wala tayong baha nun Dahil naglilinis ng estero, naglilinis ng Ilog Pasig, naglilinis. Panay linis po ginawa ni Tatay Digong ngayon. Panay kabig. Ang laki po ng diferensya talaga. Talagang walang tiwala ang investors ngayon. Nung panahon ni Tatay Digong, hindi pa po ganyan mag-invest yung mga Microsoft, Apple,
Tesla, yung malalaki pong kumpanya sa US, Facebook, Meta, nag-invest po. Tama yung direksyon ng investment nila, Southeast Asia. Puwera Pilipinas. Grabe, no? Nag-invest sila sa Southeast Asia, sa mga kapitbahay natin, Singapore, Malaysia, Indonesia. Singapore, Malaysia, Indonesia ang pinag-investan nila. Yung Pilipinas, walang nag-invest kahit isa. Hindi po yan, nasa aksyon po yan ng Pangulo, yung pag-invest. Hindi mo sasabihin, i-continue ko yan, bubuhusan ka pera ng pera, hindi. Unity. Putang, gusto mo ma-unite yung buong Pilipinas, yung kasama mong tumakbo, pagkapanalo nyo, gusto nyo na kagad ihulog sa bangin. Literal. Pagka panalong ano yan? Tinapay lang. Tinga. Ito po ang amin lechon de leche. Ito ang amin lechon de leche. Tinapay lang. Sara mo. Narito ako sa bahay ngayon. Nakiki-Christmas. Sa totoo lang, no? Bagsak talaga yung rating. Yung Unity, puta, anong Unity yan? Pagka panalo, inintriga. Pagka panalo tinaniman ng mga pinakanaan nyo. Bitagin natin to. May hinihingi ba na ng mga confidential fund? Bigyan natin, tapos ibigay natin yung confidential fund sa December. Tapos tirahin natin na ginastos ng ilang araw na lang. Puta. Papasukin natin yung mga atakdog natin ng mga rebelde. Tapos mag-imbestiga tayo na walang katapusan. Imbestigahan natin si Digong. Pasamain natin. Napasamahan nyo ba? Utot nyo. Number 1 pa rin sa totoong survey. Sa totoong survey, number 1 pa rin si BP Sara sa trust and approval rating. Kita nyo? Ginastosan nyo ng malaki, pinuhunanan nyo. Yun ng mga naninira kay BP Sara. Matatalo na sa eleksyon. Yung chairman, si Chua. Ano ka, Chua? Wala kaming pakialam sana sa local pero ano ka? Hindi ka pala manalo sa distrito mo . Tapos kung banggain mo, 32 million ang bumoto. Yung mga tatanga-tanga na hanggang ngayon, no? Ito si Abe. Bugok ka talaga, Abe. Ikaw ang pinakabugok na humaharap sa camera. Biruin mo, wala na raw suporta yung mga Duterte kasi daw wala daw sumasama sa rally. Ewan ko kung sino nagsabi sa inyo na yung 32 million dapat makita nyo sa rally. Mga bugok, 30 million, botante yun. Alam nyo ba ibig sabihin ng botante? Hindi yun nag-rally. 32 million po, walang pasok dahil botohan. Pumila yun, kami yun, pumila kami, mga tanga, pumila kami, walang pasok, walang maapektuhan, hindi kakain kami dahil may trabaho kami, pero walang pasok para kami bumoto, kaya kami nakaboto. Hinahanap nyo, puta, palaki na nga ng palaki, EDSA, ano ginawa nyo? Ginwardyahan nyo yung EDSA shrine. Yung pinakamalaking bilang ng EDSA, pagkatapos nyung kinabukasan, no, nag-uwian na, kusa yun, pumupunta mga tao ron, hindi bayaran yun. Anong ginawa ninyo? Binakuran nyo na ng mga pulis. Siyempre, sino mag-ano ron?
31 million nga kayo, hindi kayo nakatagal ng isang araw eh. Mga engot to mga to. Akala nyo ba rally yun? Kaya nanalo si BP Sara, bumoto yung 32 million, hindi nag-rally. Mga bobo. Ikaw, Abe, wala. Paano mo nasabi na wala na raw suporta yung si BP, yung mga Duterte? Yan daw ang pangunahing problema ng mga Duterte, na wala na suporta. Paano mo nasabi? Panoorin mo kung ilan nanonood kay Tatay Digong, kay Inday Sara, pag si Inday Sara, si Tatay Digong nakasalang dyan kahit sa Quadcom. Panoorin mo, pag wala si Tatay Digong, kung ilan na nanonood. Ikumpara mo. Tapos sabihin mo na walang suporta ang mga Duterte. Okay. Ito po, sa pagwawakas natin. May press release po dito yung DSWD. DSW Chief calls for donation, volunteers for Walang Gutom Kitchen. Alam nyo, ito pong may Walang Gutom Kitchen, ano po ang patunay nito? Bakit kayo may proyektong walang gutom? Kasi marami nagugutom, di ba? Kaya kayo may proyekto na Walang Gutom Kitchen. Oh. Papakainin nyo yung mga taong gutom. Di ba yan yung, kahit na hindi ko nabasa kung ano yung gagawin nyo riyan, simple lang, pakakainin nyo. May man nabasa ko, narinig ito. DSW Chief calls for donations, volunteers for Walang Gutom Kitchen. Bakit po aasa lang kayo sa volunteers at donation? Bakit hindi nyo pondohan? Ang daming pondo sa ayuda. Imagine niyo yung AKAP. Alam niyo po ba yung AKAP? Kumpara kanino? Para sa may mga trabaho, pero kapos ang sweldo. Ibig sabihin, sa lahat ng Pilipino. Yung AKAP. Unahin niyo muna yung nagugutom. Kung meron palang nagugutom, grabe ang palayan, pagpagpalayan. Ponduhan nyo para hindi kayo nagpapagpag ng pagkain. Yan, tindi nyo. Yan lang po ang hindi, ito kay Tatay Digong. Yang binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. It's your money. Ninanakaw nila yan. Ay, makinig kayo mga politiko. Ninanakaw nila yan. Hindi kami nagsabi niya, si Tatay Digong. Puta, ninanakaw nyo pala yan. Ha? Mga magna kayo. Yung iba naman, kagaya ng Kongreso ngayon, parang mauubos talaga ang pera ng Pilipinas. Parang tubig yung paggastos nila. Grabe. Opo, Mr. President. Hindi po natin alam kung saan yung saan yung lock ng gripo. Parang tubig daw eh. Agos ng agos yung pagano. Ang problema, ang dami yung pinamimigay na ayuda, may nagugutom pa. Puta, ang tindi nyo. Tapos papakain nyo sa nagugutom pagpag. Tindi talaga ng mga to eh. Yung po yung tira. Di ba yun yung tira? Kunwari kalahati yung maraming ganun eh. Parang mauubos talaga. Yan. Kunin nyo yung pera, gastusin nyo yan. Pera, ayuda, huwag kayong magkakaroon ng utang na loob. Pera ninyo yan, nilalaro lang tayo. Tanggapin nyo yan. Sabihin nyo, dagdagan pa ninyo kasi yung pagod namin pagka-Pilipino, kulang ito. Correct.
Sara Dutay, kay Mary Grace Piatos, yan lang po alam nyo. O, pinagnasahan mo pa. Bastos. Yan po, ganyan po sila. Ganyan po sila kabastos. Walang katotoran. Hindi po sila, wala po silang kakayahan na makipag-engage sa mga diskusyon. Yan lang, Mary Grace Piatos lang. May nang utos sa kanila, Mary Grace Piatos na sila. Mahinang mga nilalang ang kalaban natin. Kaya kita nyo ngayon, pati mga militar hindi na po maitanggi. Ano sabi ni Trillanes? Kalaban natin yan si Trillanes. Ha? Pero ano sabi? Ano sabi ni Trillanes? Ang sabi ni Trillanes, totoo. Yung disgruntled na yung mga active po to, ha? PMA groups. Bakit ko nasabing active kahit hindi sinabi? Para raw sila makaposisyon eh. Pag nanalo raw si BP Sara, para raw siya makaposisyon. Di ba? Para raw siya makaposisyon. Kaya nila susuportahan. Alam niya na lumalakas eh. PMA yan eh. PMA group. Mga aktibo na po ang pinag-uusapan dito. Ayon kay Trillanes, hindi na po to simpleng mga retired. Eminado siya, yung mga retired, yun na nagre-recruit sa mga active. Inano niya pa, nung panahon daw ni Digong at saka ni, wala naman daw nagre-recruit. Paano naman magre-recruit? Diyos ko, common sense naman. Sino man naniwala nung panahon ni Tatay Digong, magre-recruit kayo? Benepisyo, dinoble sweldo nyo. Diba? Sino magpaparecruit? Ikalawa, pati po yung moral, mataas po ang moral ng pulis at sundalo nung panahon ni Tatay Digong. Hindi lang po yung nila, yung binibigay na monetary, yung sa sweldo, dinoble, hindi lang po yun. Pati po yung kalaban nila. Matagal na panahon, 50 years ng kalaban. Pucha, talagang tinugis nung panahon nila suportado. Suportado ni Tatay Digong yung ginagawa nilang pagwawakas na ng insurgency. Suportado. Alam niyo yun, ibig sabihin? Kaya hindi lang po ito monetary. Changkabuto, thank you very much sa 25 pesos na pangkape. At saka kay E. Bautista, thank you very much sa 490 Hong Kong dollars. Suportado ni Tatay Digong yung kanilang ginagawang paglaban sa insurgency. Matagal na po nilang kalaban yan. Ang dami na po nalagas sa mga kapulisan at sundalo. Kaya po masaya sila sa NTF-ELCAC. Finally, nagagapi na nila. Finally, meron direksyon yung paglaban nila sa mga insurgent. Kaya tuwan-tuwa sila. Ngayon, paano matutuwa? Puta, si Paduano ang nangunguna magpakulong. Sila Paduano, ito kilala po nila si Paduano, kilala po nila tong mga Makabayan Black. Kahit na po hindi na natin discuss. Kasi red tagging, utot nyo. Kilala nila, etong sila Franz Castro at Makabayan Black, kilala nila si Paduano, tapos nakikita nila, active, retired, PMAers, active, retired, police, at sundalo kung i-contempt nitong mga to. Ganun na lang. Kaya po yung moral ng ating mga kasundaluhan at mga pulis na tinataya nila yung buhay nila. Tapos maririnig mo, no? Tinataya nila yung buhay nila laban sa mga drug lord. Tapos maririnig mo, isa sa kaso ni Duterte, pagpatay sa drug lord. Only in the Philippines na magkakaso
o yung mga congressman ay anong tawag doon, nagrekomenda ng kasuhan, no? Nagrekomenda na kasuhan si Tatay Digong dahil nakapatay ng drug lord. Hindi. Yun yung isa sa mga pinakakasuhan ng mga congressman. Yung pinuno nila, ang tagal nila nilabanan yung droga at mahigpit po, matindi po ang naging laban nila sa droga. Pero maririnig nila yung kanilang PNP chief na ang droga, hindi naman yan nag-a-addict mga tao. Kaya yan nagdodroga para ma-extend yung trabaho, ma-extend yung oras. Puta, hindi ako magtataka kung kung may Best Addict Award pang magaganap. Baka magkaroon pa kayo ng award. No? Mga manggagawang hindi natutulog. 36 hours na gising. Dahil sa kakasyabu, bibigyan nyo pa ng award yata. Ganun yung datingan. Kaya masama po yung moral po ng mga pulis na lubaban sa droga nung panahon ni Tatay Digong. Narinig nila, nakita nila yung mga kapwa nila pulis na namatay, na hindi nadalaw. Merry Christmas din sa iyo, Bird.